Ako si Buong Mayen, 36 taong gulang, isang guro sa unibersidad. Ang asawa ko naman si Hao Jiang, 40, isang inhinyero sa konstruksyon. Tahimik at masaya ang buhay ng pamilya namin hanggang sa isang araw bigla na lang nagpasya ang biyenan kong babae at buong pamilya ng asawa ko na kailangan kong tumigil sa pagtatrabaho para alagaan ang biyenan kong lalaki na inatake at naparalisa ang kalahating katawan. Isang araw, nagtipon-tipon sila para sa family meeting. At ang paksa, gusto raw nilang lumipat sa bahay namin para magpalipas ng katandaan. At ako, kailangan daw manatili sa bahay buong araw para alagaan sila. Sabi pa nila, hindi naman libre, bibigyan ka namin ng $500 kada buwan. Ang perang iyon daw ay paghahatian ng asawa ko, ng kapatid niyang lalaki at kapatid na babae. Pero ang kapal pa ng mukha ng biyenan kong babae nang sabihin. Buong taon kayong mag-asawa nagtatrabaho, wala namang naipon. Ngayon, may kikitain ka na habang nasa bahay ka lang at nag-aalaga sa ama ng asawa mo, gusto mo pang umangal. Agad namang sumang-ayon ang kapatid ng asawa kong lalaki at pati ang buong pamilya ng kapatid niyang babae. Yabang pa ng bayaw ko. Walang problema. Kahit $1,000 pa. Kahit na ang sweldo ko buwan-buwan mahigit $2,000 lang, okay lang. Basta si ate may kita, masaya na ako. Sabay-sabat pa ang hipag kong babae. Sulit ka na, ate. Nasa bahay lang, hindi na arawan, hindi na ulanan, tapos may $1,500 pa buwan-buwan. Dagdag pa niya na may kasamang panunumbat. Pero malinaw kapag tinanggap mo na ang bayad, hindi pwedeng ipaubaya kay mama ang pag-aalaga kay papa. Lahat ng pagkain, paliligo, paglilinis, ikaw lahat ang gagawa. At pati si mama, dapat asikasuhin mo rin. Sa isip-isip ko, gusto ko na lang silang murahin ng harap-harapan. Ako, isang manugang, pinipilit nilang tumigil sa trabaho para alagaan ang biyenan kong lalaki na baldado, at pati na rin ang biyenan kong babae na malakas pa naman, mula sa pagkain hanggang sa palikuran. Ano bang iniisip ng mga to? At yung $1,500 na sinasabi nila? Kasama pa raw doon ang pagkain ng 2 matatanda. Ibig sabihin, ako na ang alila, ako pa ang dapat magpasalamat sa kanila na para bang kumpanya silang nagbibigay ng kisweldo. At alam ko na, kapag may maliit lang akong pagkakamali, siguradong isa-isa silang manlalait at magsisigawan sa akin. Dagdag pa, kilala ko na ang ugali ng biyenan kong babae, mahilig mag-utos, maghanap ng mali at pinapahirapan ang manugang para lang maipakita ang kapangyarihan niya bilang biyenan. Tapos yung mag-asawang bayaw ko na puro diskarte at yung hipag kong kuripot na parang namumulot ng pera sa sahig pa akong kumilos. Hindi ako tanga, sigurado akong sa simula lang sila magbibigay ng pera. Maya-maya, may dahilan na sila ng key financial difficulty hanggang sa tuluyang itigil. Kapag nakatira na sila dito, hindi ko na sila mapapaalis. Ako lang ang magdurusa. Tahimik lang akong tumingin sa asawa ko, kay Hao Jiang, para makita kung anong saloobin niya. Pero itong asawa kong tanga, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Pinikit lang ang mata, saka tumango agad. Okay, maganda yang plano. Wala namang problema. Sige, desisyonan na natin. Maganda? Sa kanya siguro maganda. Sa akin. Bullshit. Masayang-masaya ang buong pamilya niya. Si Hipag pa, tuloy-tuloy ang dakdak. Ate, mahal ka lang talaga ni mama. Ang ganda ng oportunidad na ito para sa'yo. Kaya alagaan mo silang mabuti, ha? Nagmamadali nang ang mag-empake si biyenan kong babae. Tumayo na rin ang Hipag at si Chule, ang asawa ng bayaw ko, para tumulong. Pero hinarang ko sila. Sandali lang. Wala pa akong sinasabi na pumayag ako. Nagulat silang lahat, hindi nila akalaing tatanggi ako. Sabi ng Hipag kong babae. Pumayag na si kuya ko. Sagot ko. Kung pumayag siya, siya ang umuwi at mag-alaga. Ako, hindi pa pumapayag. Kumontra ulit si Hipag. Nagtatrabaho si kuya, paano siya makakapag-alaga? Agad na sumang-ayon ang asawa ko. Yun nga, tama siya. Tama't daw, tama sa ulo niya. Tumawa lang ako ng mapait. Nagtatrabaho rin naman ako. Wala rin akong oras. Nagmamadali ang bayaw.
Ate, $1,500 naman ang ibinibigay namin sa iyo, mas mataas pa sa sweldo ko. Bakit ayaw mo? Umisi ako. Kung ganon, tanggapin mo na lang ang $500. Ikaw na ang mag-alaga. Bigla siyang nautal. Lalaki ako, paano ko gagawin yon? Itinaas ko lang ang baba ko. Di yung asawa mo ang tumanggap ng pera. Siya na ang mag-alaga. Napaatras agad si Chuli. Hindi. Hindi ko gagawin yan. Umiti lang ako. Saka lumingon sa hipag kong babae. Hindi ba sabi mo, ako raw ang nakikinabang dito? Nahihiya nga ako bilang manugang, kaya ibinibigay ko na sa iyo ang oportunidad. Dalhin mo na sina mama at papa sa bahay mo. Bibigyan pa kita ng $1,000 bilang dagdag. Nanlaki ang mata niya. Ate, imposible yan. May pamilya na ako at babae ako, hindi ko kaya alagaan si papa. Hindi talaga pwede. Napangisi ako. Kung babae ka, hindi pwede. Pero kung manugang, pwede. Anong klaseng katarantaduhan yan? May sakit ang tatay ninyo, kayo ang mga anak pero ako ang inaasahan. Nasaan na ang obligasyon ninyo? Sabihin ko na ngayon pa lang, huwag ninyong gamitin ang rason na nag-asawa na para takasan ang responsibilidad. Kung talagang ganon ang iniisip mo, bakit araw-araw andito ka sa bahay ng nanay mo? Kung may anak ka, bakit hindi mo ipaalaga sa kanya? Napatigil ang hipag ko, hindi makapagsalita. Samantalang ang asawa niya ay agad umatras, halos burahin ang sariling presensya, baka mahila ko pa sa diskusyon. Umisi ako ng malamig. Kanina pa kayo daldal ng daldal na parang jackpot daw ako. Pero ngayong ipapasa ko na sa inyo ang swerte, bakit biglang nagtataguan lahat? Tahimik ang buong silid. Biglang umiyak ang biyenan kong babae, hawak ang bibig, humihikbi. Matanda na ako, pabigat na lang huwag na, mga anak. Ako na lang ang bahala sa sarili ko. Hinila ni Haojang ang manggas ng damit ko. Doon, bilang panganay, dapat naman siguro na. Tumigil ka nga, putol ko agad sa kanya. Pagkatapos ay hinarap ko ang biyenan kong babae. Huwag ka nang umiyak, inay. Mag-ambag na lang tayong lahat, hati-hati, para makakuha ng propesyonal na tagapag-alaga para kay Itay. Agad namang singit ng hipag. Hindi pwede. Ang mahal-mahal ng caregiver. Umaabot ng 2,000 hanggang 3,000 kada buwan. Hindi pa siya natatapos, mabilis na sumang-ayon sa kanya ang mag-asawang bayaw ko. Hindi man nagsasalita, pero malinaw ang tingin nila, pabor sila. Alam ko na, ayaw nilang gumastos kasi kapag nag-hire ng caregiver, hindi sila makakapagtakasan ng responsibilidad. At ako, bilang manugang na madalas umiwas sa gulo, akala nila madali akong apihin. Pero ngayong araw, nagkamali sila ng tansa. Hindi ako tahimik dahil tanga ako, tahimik lang ako kasi ayoko ng walang saysay na away. Tumayo ako at diretso kong sinabi. Kung ganon, wala tayong magagawa. Hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi dahil ang paboritong anak ninyo ay masyadong kuripot para maglabas ng pera. 3 ang anak ni na Itay at Inay, bakit parang kami lang ni Haojang ang kailangang magsakripisyo hanggang sa buto? Ano ba tingin nyo sa sarili nyo, puro palamunin? Ang totoo, ako at si Haojang ay nagkakilala lang sa pamamagitan ng pakikipag-blind date. Lumaki akong walang magulang, si Lola lang ang nagpalaki sa akin. Si Lola, araw-araw naglalako ng wonton para lang may makain ako at makapag-aral. Hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo at magkaroon ng trabaho, palagi niya akong paalala. Matanda na ako, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Gusto kong bago man lang ako mawala, makita kitang may asawa at may anak. Wala akong nagawa kundi pumayag na magpa-arrange ng date. At doon ko nakilala si Haojang. 2 taon ang tanda niya sa akin, tahimik, simple, at halatang tapat ang ugali. Maganda ang naging impresyon namin sa isa't isa. Nagkita kami, nag-date ng mahigit 1 taon, at nang makita naming pareho na bagay kami, napag-usapan na ang kasal. Noong panahong iyon, nagsimula ng magdrama ang mga magulang niya, ang sabi, ang hirap-hirap ng buhay. Lahat ng pera ginugol para mapagtapos si Haojang. Kaya wala nang naipon. Pero ang totoo, matagal nang ikinukwento sa akin ng asawa ko, kahit 1 sentimo. 不过这一聊倒让我搞明白了，为啥这宿舍就我和梁姐2人。
谈话间，梁介告诉我，咱们这届哲学系男生实在太少，分到最后就剩我们俩落单，所以就变成了我们2人一间宿舍。顾青青此时忙前忙后的为我铺着床铺，忙得大汗淋漓。我见状，赶紧递了块手帕过去。青青姐擦擦汗，休息会吧。顾青青接过手帕，心里笑得跟朵花似的。果然还是我可爱的弟弟心疼我，就算是跟新室友聊天，也不忘记照顾我的情绪。过了会，等收拾的差不多了，顾青青便看向我和梁介，开口说道：“好啦，都收拾的差不多了，这会时间还早，我就先回去了。木哥，晚点姐姐请你们吃饭。”我闻言连忙道谢：“谢谢青青姐，我们晚点就过去。”梁介也没有拒绝，毕竟这可是道友姐姐的邀请啊。结果此时顾青青刚走下宿舍楼，就看见那3朵花痴室友还在门口蹲着呢。只见 saan ako titira? Papaalisin ba nila ang hipag? O makikitulog ba ako sa sahig kasama ng asawa ko? Pero sa totoo lang, mas gusto ko pang ganoon. Kasi kung may sariling bahay agad sila para sa amin, sigurado akong hindi papayag si Lola na tumira mag-isa. At hindi ko siya maiiwan. Kaya ako mismo ang nagmungkahi, hindi na kailangang bumili ng bahay, doon na lang tayo tumira sa kanila. Sobrang tuwa ng biyenan kong babae, litaw na litaw sa mukha niya ang saya. At noong kasal, kunwari pa siyang galante, binigyan ako ng 1,100 pesos na pangkumbensyon. Pagkatapos, palihim akong hinila sa isang kwarto at iniabot ang isang itim na singsing na pilak. Sabi niya, ito ang pamana ng pamilya Hao. Minana ng 11 henerasyon. Napakahalaga, parang ginto ang halaga. Ingatan mo at huwag mong ipapakita kaninuman. Nagulat ako ng todo. Aba, kaya manang minana ng angka ng mga Hao mahawak ko, paano kung mawala? Hindi ko kakayaning sagutin sa mga ninuno nila. Kaya't dali-dali kong ibinalik, pero ayaw tanggapin ng biyenan ko, pinilit pa rin akong isuot. Nag-agawan kami, hila-hila pa ng magkabilang kamay. Ewan kung paano, pero nahulog tuloy ang singsing diretso sa baso ng tubig sa harap ko. At ang baso pun hanggang gilid. Pero pagkahulog ng singsing bigla itong lumutang. Lumulutang sa ibabaw ng tubig. Napatulala ako. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakakita ng ipilak na kayang lumutang. Tinitigan ko ang singsing na parang laruan at ang mukha ng biyenan ko na sobrang kunwari ay taos puso, hindi ko na alam kung matatawa o mainis. Pilak ba yan? Ang liit na singsing, magkano ba ang halaga? Kung peking halo ang metal man lang sana, baka pwede pa. Pero siya, aba, niloko ako gamit plastic. Hindi ko alam kung siya ba ang tanga o ako ang ginagawang tanga. At nang kuhanin ko na sana mula sa tubig, pilit pa rin niyang isinuot sa daliri ko. Hindi ko na kinaya. Itinapon ko pabalik ang singsing sa baso at tinawag si Hao Jiang. O, tingnan mo nga, ang minanang yaman ng pamilya niyo, singsing na pilak daw. Pagkakita niya, namula agad parang unggoy. Sinubukan pang magpalusot. Matanda na si Mama, nagkamali lang. Nahuli na sa akto pero hindi man lang nahiya. Sumasang-ayon pa, raw, tanda na, napagkamalan, ibabalik na lang daw ng tama sa akin mamaya. Sa totoo lang, noong una pa lang niya iniabot ang plastic na singsing, may kutob na ako. Ramdam ko, hindi siya tapat at baka hindi ako magkakaroon ng tahimik na buhay. Pero si Hao Jiang, taimtim siyang humingi ng tawad. Nag-advance pa siya ng sahod para bumili ng totoong alahas para sa akin. Kung iisipin, mabuti naman talaga siya, tapat, walang bisyo. At saka, siya ang pinakasalan ko, hindi ang nanay niya. Kaya pinatawad ko na. Pagkatapos ng kasal, totoo ngang mabuti siyang asawa. Masipag, maabilidad, mabait pa sa lola ko. Ano mang masarap o magandang bagay, lagi siyang nagdadala para kay lola. Sa oras ng pahinga, kausap niya si lola, sinasama pa sa palengke at pamamasyal. Tuwing nakikita siya, umingiti ng todo si lola. Sabi pa niya, magaling kang pumili ng manugang. Totoo, nagkaroon kami ng matatamis na araw. Pero nang magpakasal ang bayaw ko, doon ko lang napagtanto, hindi naman pala salat ang biyenan ko. Sadyang nakita lang niyang ako at si Lola ay madaling apihin. Bumili siya ng kotse at bahay para sa bayaw ko, pati 3 pirasong gintong alahas sa kasal, lahat kompleto. Nagbigay pa ng dowry na 188,000 kay Chule. At para hindi ko ungkatin ang nakaraan, kunwari pa siyang hinawakan ang kamay ko. Alam kong medyo nakulangan ka noon, pero sa totoo lang, wala talagang pera ang pamilya noong kinasal kayo. Kahit siya mismo, halatang hindi kumbinsido sa sinabi.
Lalo't ang kasal namin at ng bayaw ko, halos 1 taon lang ang pagitan. Sa kanya idinagdag. Si Hao Feng, siya mismo ang nag-ipon niyan. Pero teka lang, 2 taon pa lang siyang nagtatrabaho, sahod mga 3,000 higit kada buwan. Kahit may bonus, kulang pa rin. May ganyang kabibilis at kabababa ang presyo ng bahay at kotse ngayon? Kahit siya, alam na hindi ka panipaniwala. Kaya dagdag dahilan na naman. Kasi, tumulong din ang pamilya ni Chule sa bahay. Napangiti na lang ako ng mapait. Si Chule, may nakababatang kapatid na ang pangalan pa, Chu Jiaozhou. Sa pangalan pa lang, halatang siya ang prinsipe ng pamilya. Mismong kapatid lalaki niya walang sariling bahay, tapos sasabihin niyang may pera pa silang bumili para kay Chule. Tinakpan ni Biyenan ang ilong niya, kunot noo, itinulak palayo ang mangkok at sumigaw. Ano ba tong ginagawa mo? Itabi mo yang mabahong bagay na iyan agad. Nagpaawa ako. Mama, noong bagong panganak ako, lugaw na may bulok na itlog pato rin naman ang dala ninyo, sabi pa ninyo, pampalusob daw. Akala ko kasi mahilig kayo sa ganito. Itong itlog gansa, kayo mismo ang nagbigay kahapon, hindi ba't sabi ninyo super nutritious ito? Tinakpan ni Biyenan ang ilong, umiwas ng tingin. Siguro nagkamali lang ako noon. Nagkatinginan si Tia at si Auntie ni Haojiang, parehong nakangiwi, halatang nang aalipusta. Sabi ni Tia, nakatingin kay Biyenan. Aba, ang galing mo palang magyabang. Sabi mo kung ilang libo na ang ginastos mo sa pag-aalaga sa manugang mo mula pagbubuntis hanggang panganganak. Yun pala, itlog bulok lang. Ang tanga ko rin na naniwala sa mga salita mo. Halos hindi makapagsalita si Biyenan, sobrang napahiya. Agad namang sumabat ang hipag ko para ibahin ang usapan. Kuya, nasugatan ang paa ni Mama, hindi naman kailangan na si ate pa ang mag-alaga. May yaya naman kayo kinuha, ipaubaya na lang kay yaya. Sunod-sunod ang tango ni Haojiang. Tama yan. Nakangising tumango ang hipag, akala niya panalo na. Ngumiti lang ako, inilabas ang i-eat code. Sige, pwedeng si Ate Zenggu ang mag-alaga kay Mama. Pero siya ay yaya na inupahan ng lola ni May House, 4,500 ang bayad kada buwan. 3 pamilya naman tayo, tig 1,500 bawat isa. O siya, give code na, scan na. Hindi naman siguro papayag na si Lola lang ang gumastos para alagaan nanay ninyo, di ba? Sabay tango si Tia at Auntie. Tama, hati-hati ang 3 pamilya, mas patas. Napangiwi ang hipag. Ang mahal. Wala akong pera. Ate ang manugang, kaya siya na dapat magbayad ng buo. Ako. Nanaginip ka ba? Galing ka ba sa bato o lumaki sa hangin? Kapag benepisyo, ikaw ang unang sumugod. Ngayon kailangan ng gastos, bigla kang wala. Anong klaseng logic yan? Gusto mo puro kain pero walang ambag? Nang masupalpal ang hipag, biglang sumabat ang bayaw. Kaya mahal kasi high class ang yaya. Kung ordinaryo lang, mga 3,000, 4,000 lang kada buwan. Maghanap na lang tayo ng ordinaryo, tapos hati-hati ulit. Napapangiwi pa rin ang hipag pero hindi na umimik. Tinakpan ni Biyenan ang ilong, namumuo ang luha. Si Feng lang talaga ang anak na marunong magmahal sa ina. Mumiti si Bayaw, hinaplos ang balikat ng ina. Bulong ng hipag, nakasimangot. Kung mahal niya talaga si Mama, siya na lang dapat magbayad ng yaya, bakit pati kami idadamay? Sa puntong iyon, ang Biyenan at Bayaw, halos magdrama pa. Pero biglang nagsalita si Biyenan, na parang invisible kanina pa, habang malakas na binagsak ang mesa. Tama na yan. 3 pamilya, hati-hati sa bayad sa yaya. Tapos ang usapan. Simula noon, hindi ko na inintindi. Ang narinig ko na lang, tinawag daw ng bayaw ang biyenan niya para magluto araw-araw. 1 kaserola ng sabaw, 1 kaserola ng ulam, kapalit ng 3,000 kada buwan. Nagwala ang hipag, nagmura pa, kasi nakulangan siya. Dapat daw pala nanay niya ang tinawag niya. Kilala ko ang hipag, hindi talaga nagpapatalo. Kaya gumawa siya ng drama. Hindi marunong mag-alaga ang biyena ni kuya, 1 kainan lang kaya niyang lutuin. Hindi na ako magbabayad niyan. Dapat si Mama na lang ang magluto ng hapunan, hatiin natin ang gasto sa yaya ng kuya at ate. Si Chule, asawa ng bayaw, hindi pumayag, nag-away sila ng todo.
Ang ending, pinilit ni Biyenan na parehong nanay nilang matanda ang magtulungan. Pero kahit hatiin, 1,000 lang bawat isa, pakiramdam pa rin ilalugi. Kaya ayun, may bago na namang plano si Biyenan. Hayaan na lang ang mag-asawa ni Haojang ang magbayad ng 3,000. Kami naman nagbabanat ng buto, sila na lang ang maglabas ng pera. Ang bilis talaga ng utak ni Biyenan, ibang level sa kalokohan. Parang genius sa panggaganso. Kaya sinabi ko kay Haojang, simula bukas, ikaw na magluluto ng agahan araw-araw para roon. Para patas, wala na akong ambag na pera. Nanlaki ang mata ni Biyenan pero wala siyang masabi. Simula noon, umiwas na ako, halos walang kontak sa kanila. Tahimik ang buhay kahit may mga maliliit na aberya. Pero ngayong araw, bigla na naman silang nagpasabog. Gusto daw nilang tumigil ako sa trabaho para alagaan ang biyenang lalaki na na-stroke. Napamura ako sa loob-loob ko, seryoso ba kayo? Ako gagawin ninyong alila? Kinuha ko si Mayhouse at umuwi. Hindi nagtagal, dumating si Haojang, nakipaglaro kay Mayhouse saglit, tapos dahan-dahan lumapit sa akin. Doon pinag-usapan na ng lahat. Hindi tama kung titigil ka sa trabaho para alagaan si Papa. Pero kailangan talaga ni Papa ng mag-aalaga. Si Mama hindi na kaya mag-isa. Iniisip ko baka pwede na lang silang dalhin dito sa bahay, para ako ang mag-aalaga. Pinutol ko agad. Dalhin ano? Kung gusto mo, lumipat ka roon at tumira kasama nila. Napalunok si Haojang. Pero may trabaho ako sa araw, paano na si Mama? Kung dito sila, matutulungan ni Lola bantayan si Papa. Luto na rin siya ng konti, dagdag lang naman. At least mas masaya, hindi nag-iisa si Lola. Mas kampante ka pa. Hindi ko napigilang tumawa, grabe, ang talino talaga ng pamilya nila. Iwas bayad ng 1,000 bawat buwan at bonus pa, gagawin pangyaya ang lola kong halos 80 anyos. Ano tingin nila sa akin, robot? Akala ko dati, si Haojang kahit mahina, marunong pa rin makisama sa akin. Ngayon, malinaw, pagdating sa magulang niya, wala siyang limitasyon. Tinanong ko, yung kapatid mo? Wala silang ambag? Dadalhin mo ang magulang mo rito, tapos sila, wala? Nakayuko si Haojang. Wala silang pera. Tayo na lang, bilang panganay, huwag na nating singilin. Dito ako pumutok. Putina! Wala silang pera, mayaman ka ba? Noong ikinasal sila, binigyan sila ng bahay, ng kotse. Ikaw, anong natanggap mo? Itong bahay na tinitirhan natin, galing kay lola ko. Sobrang kapal ng mukha ng pamilya mo. Gusto mo pang gawing katulong si lola ko para sa magulang mo. Walang hiya kayo lahat. Ngayon lang ako nagalit ng ganito. Nakatulala si Haojang, hindi alam ang gagawin. Bulol-bulol siya. Gusto ko lang makipag-usap, pamilya naman tayo, dapat nagtutulungan. Sinupalpal ko agad. Tulong? Kuy! Pamilya ba sa inyo ang lola ko? Hindi ba anak din ng magulang mo ang mga kapatid mo? Ano sila, ampon? Bakit hindi sila ang mag-alaga? Sumigaw si Haojang. Bakit ba ang sama ng salita mo? Ngumisi ako ng malamig. Ang galing ng pamilya mo gumawa ng magagandang kwento. Ang dali mong bulahin. Bumalik ka na lang sa nanay mo at dun ka magpasuso. Tinulak ko siya palabas at sinara ang pinto ng malakas. Hindi na pwedeng magpatuloy ang buhay na ganito. Akala ko dati, si Haojang ay hiwalay sa pamilya niya, na kami lang dalawa ang haharap sa buhay. Pero mali ako. Siya ay alipin ng bulag na pagiging masunurin. Pinapahirapan siya ng magulang niya, pero imbes na lumaban, dinadamay pa ako. Ngayon, pati si lola ko gusto nilang gawing yaya. Sobra na. Hindi na ako papayag. Buti na lang, bago pa ikasal, nakahanda na ako. Lahat ng bahay, negosyo, pera, nasa pangalan ni lola. Simula nang mag-asawa kami, si Haojang puro gasto sa magulang niya at anak, halos wala nang naipon. Ang tanging kinakatakot ko lang, baka agawin nila si Mayhouse sa akin. Alam ko kasing mahal na mahal ni Haojang ang anak namin. Pero hindi ko na nga matagal na pinag-isipan. Kinabukasan, tinawagan ako ni lola. Galing ako palengke, pag-uwi ko, nandoon na sa bahay ang mga magulang ni Haojang. Inilipat ang gamit nila, tumira na sa master bedroom. Sabi nila, pumayag ka raw.
Halos sumabog ako sa galit. Pagkababa ng telepono, agad akong umuwi. Habang naglalakad, tinawagan ko si Haojang. Nasaan ka? At bakit nandito na sa bahay natin ang magulang mo? Bukod pa riyan, ang balita, yung perang pang-dowry hawak lahat ng tatay niya, at sa kasal, ilang lumang kumot lang ang dala. Alam ko ang lahat ng ito, pero hindi ko na lang sinabi. Pera naman niya yon. Kung kanino niya gustong ibigay, siya na ang bahala. Hindi ko na rin inisip pang magtali. Kasi mulat sa pool, nang nagpakasal ako, si Haojang lang ang pinahalagahan ko, dahil mabait at tapat siya. At saka, hindi naman ako kapos sa pera. Noong nasa kolehiyo pa, gumagawa ako ng freelance content online. Hindi ko inaasahan pero bigla akong sumikat. Pagka-graduate, nagtayo ako ng maliit na studio. Aba, naging lady boss din ako kahit paano. Taon-taon, malaki rin ang kinikita. Kaya yung kakarampot na pera ng pamilya nila, ni hindi ko man lang binibilang. Pero syempre, tinago ko ang lahat, hindi ko ipinaalam. Dahil alam mo na, sa lipunang to, maraming galit sa may pera, tapos pinagtatawanan pa yung walang-wala. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng payapa kasama ang lola ko, walang intriga. Bago pa ikasal, inilipat ko na ang lisensya ng negosyo sa pangalan ni lola. Siya pa mismo ang gumawa ng testamento. Sabi nga nila, mas mabuti na ang nag-iingat. Hanggang ngayon, ang alam lang ni Haojang ay isa akong empleyado sa maliit na studio, sahod na sa 3,000 mahigit lang kada buwan. Kaya nang narinig ko ang palusot ng biyenan kong puro butas, ngumiti lang ako at marahang binawi ang kamay. Hindi mo kailangang magpaliwanag, inay. Sa pera niyo ng itay, kung kanino mo gustong ibigay, bahala ka. Bahagyang nangisay ang mukha niya, pero kapaldiwa si inay, at dahil hindi ko pinatulan, nakahinga siya ng maluwag. Simula noon, inakala niyang ako'y mahina at madaling apihin. At ayun, nang ikinasal ang hipag ko, nakatanggap pa siya ng isang maliit na kotse na nagkakahalaga ng 150,000. Hindi ko naman kailangan ng ganung halaga, pero para kay Haojang, medyo sumama rin ang loob ko. Sobra-sobra na ang pagkampi. Mula pagkabata, sinasabi ng biyenan ko kay Haojang na walang pera ang pamilya. Kaya lahat ng bagay siya mismo ang kumayod. Pero pagdating sa kapatid na lalaki't babae, lahat agad binibigay. Kaya tinanong ko si Haojang, hindi ka ba talaga anak nila? Ngumiti lang siya, parang wala lang. Panganay ako, bakit pa makikipag-agawan sa bunso? At saka kaya ko namang kumita. Kung siya nga hindi iniinda, ako pa ba? Ang mahalaga, maayos ang buhay ko. Wala akong pakialam sa mga bulsang butas ng iba. Kung pakialaman ko pa, dagdag sakit lang ng ulo. Pero syempre, ang iniisip ko at ang iniisip nila, magkaiba. Si Bienan at ang buong pamilya akala nila mahina ako at pwedeng paikutin. Hanggang pati si Haojang, unti-unting naniwala. At kaya humantong sa eksenang ito. Sabi ko kay Haojang, pinakasalan kita, hindi ako nagbenta ng sarili sa pamilya mo. Kung gusto mong magpasikat sa mga magulang mo, ikaw ang kumayod. Huwag mong ipasa sa iba ang pagpapakabait. Tatay-nanay mo sila, hindi ko sila magulang. Pagkasabi ko noon, talikod agad ako. Hindi ko problema ang kalat sa pamilya niya. Dati, akala ko si Haojang ay tapat at mapagkakatiwalaan. Pero sa huli, natanto ko, nga, tapat, pero sobrang tanga. Napakaurong sulong. Lumaki siyang kulang sa pagmamahal, kaya sabik na sabik siyang makuha ang pagkilala ng mga magulang. Kaya't anuman ang ipagawa nila, kahit gaano kaabsurdo, susunod siya. Sa madaling salita, ginagawa siyang tanga ng pamilya, at masaya pa siyang pumapayag. Bahala siya kung iyan ang gusto niya. Hindi ko trabaho o interes na baguhin siya. Magulang niya sila, kaya siya ang dapat magpakabait. Huwag na akong idamay. Diretso ako sa daycare para sanduin si Mayhouse. Si Mayhouse ang anak naming 3 taong gulang. Mabait, matalino at sobrang cute. At dahil sa kanya, lalo kong naaalala ang inis na dala ng biyenan ko. Pagkaraan ng mahigit 1 taon ng kasal, wala pa rin kaming anak noon. Naiinip si biyenan, lalo na't si Chule, asawa ng bayaw ko, agad nagbuntis. Araw-araw akong pinupush mga anak. Pag maganda ang mood niya, pangako't pangako. Pag buntis ka na, lilipat ako sa inyo para alagaan ka at palakihin ang bata na parang kutis porselana.
Pero pag wala siya sa mood, biglang may pasaring. Baka naman baog ka kaya wala ka pang anak. At kunwari pa, hinihila si Haojang para bulungan. Yang asawa mo, malamang baog, ang tagal ng kasal, tiyan patag pa rin. Diretsong sagot naman ni Haojang. Baka naman itong tandang ang hindi marunong tumilaok. Napuno si Biyenan, halos tumalon sa galit. At habang nag-aalboroto siya, ako naman, biglang nadiskobring buntis na pala. Kunwari masaya si Biyenan, pero agad din nagkunwaring nag-aalala. Kasi buntis din si Chule, hindi ako pwedeng pumili lang ng isa. Hindi ko kayo maabutan pareho. Pero panay ang dasal niya, kapag nanganak na raw ako, siya mismo ang tutulong mag-alaga. Kumontra si Haojang. Paano kung sabay manganak si Hipag? Singhal ng Biyenan. Hindi naman sabay, anak. Pag natapos ko na kay Chule, saka ako pupunta sa inyo. Nascam si Haojang ng pangako. Abot tainga ang ngiti niya nang sabi sa akin. Kita mo, iniisip pa rin tayo ni Mama. Pinanlakihan ko lang siya ng mata. Kasi sa totoo lang, hindi ko kailanman inaasahan ang biyenan ko. May pera ako, kaya't kaya kong mag-hire ng tao o magpunta sa postpartum center. Kung siya ang mag-alaga, mas lalo lang akong ma-stress. Siya kasi, tipong mahilig magpanggap. Para lang ipakitang nagmamalasakit, nagdala pa ng mga gulay na lantang-lanta at 10 itlog na halos panis na. Sabi niya, organic daw ang gulay, at ang itlog ay free-range chicken eggs. Pinagluto pa si Haojang para daw pampalusog. Si Haojang, halos maiyak sa tuwa, hawak ang gulay at itlog. Kita mo, iniisip pa rin tayo ni Mama. Ang sariwa ng gulay na to. Ang laki ng itlog. Sa loob-loob ko, baka may diferensya ang mata niya. Ang gulay, halos tuyot na. Ang itlog, hindi maliit, pero hindi rin naman malaki. At sa shell, may tatakpang free-range chicken egg. Magpapakahirap pa si inay bumiyahe para makabili ng bulok. At tama nga ang hinala ko. Pag niluto, kahit anong babad, ang gulay na natiling lutang lanta. Pag binasag, lahat ng 10 itlog panis. Umalingasaw ang amoy na parang tumagas ang Poso Negro. Kaya napatanong si Lola. May sira bang imbernal dito? Natawa na lang ako at sabi kay Haojang. O, tingnan mo, ang regalo ni Mama, special edition. Nang dumating ang araw na ipinanganak ko si My House, dumating si Biyenan dala-dala ang isang mangkok ng lugaw at 2 itlog na pato. Kunwari pang gawang bahay at sobrang masustansya. Pero halatang galing lang sa lumang stock ng ref. Tama nga, hindi pa nakalipas ang gabi, pinagluto ni Haojang. At heto na naman, lugaw na parang walang lasa, itlog na amoy bulok. Si Lola nga, napaubo at tanong. May tumagas ba talaga dito sa bahay? Habang si Biyenan, kunwari pang umiyak at sinabing nang hihina raw ang braso niya. Kesyo daw kakakarga ng anak ng bayaw ko, kaya na-overuse. Nang sagutin ang tawag, nagulat din si Haojang. Wala siyang alam na lumipat na pala ang mga magulang niya, napansin na nawala ang susi ng bahay. Sabay kaming nagmadaling umuwi. Pagkabukas ng pinto, tambak agad ng mga maleta ang sumalubong sa amin. Si Lola ko ay ungkos-ungkos lang ng tsaa sa sofa, samantalang si Biyenan ay hawak ang ilang papel at binabasa pa para kay Lola. Pagkakita sa amin, iniabot agad ni Biyenan ang tumpok ng papel. Don, buti dumating ka. Ikaw na magpaliwanag dito kay nanay mo. Paulit-ulit ko nang binasa, tuyong-tuyo na lalamunan ko, hindi pa rin niya maintindihan. Kinuha ko at halos pumutok ilong ko sa inis. Nakasaad pala doon ang buong schedule ng lola ko mula 6 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Kailangang balikatin, masahihin, magluto, walang minuto ng pahinga. May menu pa nga. Kada kainan dapat may 4 na ulam at 1 sabaw. Dapat may isda't karne, bawal ang tira-tira, at bawal maulit ang putahe sa loob ng 1 linggo. Dinampal ko ang papel sa mukha ni Haojang. Ito ba ang tinatawag mong kumakain lang tayo, dagdag bigas lang? Aba, mas makapal pa mukha ng pamilya mo kaysa Great Wall. Nakatahimik si Haojang, nakatungo, walang imik. Ayan, tipikal na klase ng lalaki, alam namang sobra ang mga magulang pero walang lakas ng loob magsalita. Noon, akala ko pa naman mabait, mapagkakatiwalaan siya. Sinulyapan ko si Biyenan. Hindi ko alam paano kayo nakapasok dito, pero ngayon din, lumayas kayo palabas. Umismid siya.
Bahay ito ng anak ko, bakit ako aalis? Diretso kong tinapunan ng tingin. Hindi ba kayo nahihiya? Bahay ito ng lola ko. Ang anak nyo kung tutuusin, nakikitira lang. Ano raw? Bahay ng anak nyo? Nakakaloka. Mas naging garapal pa si Bienan. Nag-asawa ka na sa pamilya namin, ibig sabihin, tao ka na rin sa bahay na to. Ikaw pati lola mo, lahat kayo kami ang nagpapakain. Kaya bahay na rin namin to. Wala na talagang gamot dito. Akma na sana akong hahaklitin siya palabas, biglang may boses mula sa loob ng kwarto. Bilis! May maglinis, nagdumi na ako. Sigaw ng biyenang lalaki. Itinulak pa ni Bienan si lola ko. Hoy, dali! Pumasok ka at linisin. Hindi kumilos si lola. Akala ni Bienan, bingi si lola, kaya hinablot pa braso nito at sumigaw. Hoy, matandang malapit ng mamatay. Hindi ka ba makarinig? Bilisan mong linisin ang tae ng asawa ko. Diyos ko, kumulo dugo ko. Hinablot ko buhok ni Bienan, 2 sampal agad, isa pa kaliwa, isa pa kanan. Yung malapit ng mamatay, ikaw yon. At kung gusto mo, mamamatay ka ngayon din sa mga kamay ko. Agad akong hinila ni Haojang. Si Bienan, gusot ang buhok, pulang-pula ang mukha, umiiyak habang humahagulgol. Anak, bugbugin mo siya para sa akin. Patayin mo siya. Tinapunan ko si Haojang ng tingin. Subukan mong gawin. Napalunok si Haojang pautal. Pero kahit paano, hindi mo dapat sinaktan si nanay. Napangisi ako. Aba, deserve niya. Ngayon, ipalabas mo agad ang mga magulang mo dito. Tinulak-tulak pa siya ng Bienan mula sa likod. Anak ng inutil. Binugbog na ang nanay mo, wala ka man lang ginawa. Nagkunwari si Haojang. At tinatawag ako ni Papa, ako na lang ang maglilinis. Halos himatayin sa galit si Bienan. Pagkaupo sa pintuan, nagpakawala ng drama. Naku! Mga kapitbahay, lumabas kayo. Binugbog ako ng manugang ko. Pinapalayas kami sa sariling bahay namin. Umalingaw-ngaw boses niya sa buong pasilyo, nagdagsaan ang mga kapitbahay. Habang dumarami tao, lalo pang gumaling ang acting, may iyak, may uhog, may laway. Tingnan niyo to, ganito ang itsura ng inaapi. Ako, bugbog sarado ng manugang ko, ayaw kaming patirahin dito. Pulat magamukha niya, sabog ang buhok. Nagkatinginan ang mga kapitbahay, lahat kilala na ako simula bata. Imposible naman yan. Si Don napakabait niyan. At sa kabahay ito ng lola niya. Kayo itong basta sumulpot dito, di ba mali yun? Nagpalakpak pahita si Bienan, mata nakadilat. Anong mali? Nag-asawa siya sa anak ko, kaya tao ko na siya. Kaya pati bahay ng lola niya, bahay na rin namin. Natulala lahat ng kapitbahay. Nagkatinginan, parang hindi makapaniwala. Si Aling La, kapitbahay, ang unang bumuka ng bibig. Ay sas Mariosep, kapal ng mukha nyo. Binugbog pa kayo? Aba, mabuti nga at bugbog lang, hindi pa mas grabe. Sumabat pa ako. At ito pa, mga kapitbahay, yung tatay ng asawa ko, Baldado, pinatira pa dito para si lola ko ang mag-alaga. Heto pa tingnan nyo yung schedule na pinagawa nila. Iniabot ko ang papel kay Aling La. Pinunasan ng lola ko ang kanyang luha. Magnegatibo 6 na ako, tapos gusto pa nilang ako ang mag-alaga at maglinis ng dumi niya. Sabihin mo, tao pa ba yan? Ipinapasa-pasa ng mga kapitbahay ang kwento, lahat nagulat. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang tinuligsa ang biyenan kong babae. Aling Wang. Naku, nakakabukas talaga ng mata. Wala pa akong nakitang kasing kapal ng mukha niya. Aling La. May kamay at paa naman pero hindi maalagaan ang asawa, tapos inaapi pa ang matanda. Nakakahiya. Si Aling Zhang ay dumura ng diretso sa mukha ng biyenan. May gana ka pang umupo at umiyak ng malakas? Puy! Kahit makapal ang mukha ng biyenan, sa harap ng isang bungkos ng taong nanlilibak, napahiya rin siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa akin. Bruha! Tinawag mo pa ang mga tao para kutyain ako. Ipapadivorce kita sa anak ko. Mumisi akong malamig. Mabuti pa. Matagal ko nang gusto yan. Lumayas ka agad sa bahay ko. Namumula ang mukha ng biyenan.
Hindi ako ang aalis. Ikaw at ang matandang iyan ang lumayas. Bahay namin to. Agad akong pumasok at binuhat ang lahat ng gamit niyang dinala, itinapon sa labas. Habang nagwawala siya at sumisigaw, tumakbo pa palapit. Pero inatrasan ko lang siya at inihagis pabagsak sa sahig. Nakahiga siya at nagsisisigaw. Anak! Tulungan mo si nanay. Papatayin na ako. Dinampot ni Lola ang basahan, isinuksok sa bibig ng biyenan. At sabay dumura. Huy! Dapat lang sa makapal ang mukha. Muling naghagis ng gulay si Aling La sa mukha ng biyenan. Pinalibutan siya ng mga tao. Sa sobrang galit, hindi na siya makapagsalita, puro ungol na lang. Tahimik ang buong silid, tanging mga mabibigat na paghinga at hikbi ng biyenan kong babae ang maririnig. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, wari naghihintay na bibigay ako at sasang-ayon. Ngunit itinaas ko ang ulo ko, pinisil ng mahigpit ang mga kamao, at hindi ko pinayagang umatras ang sarili ko. Isa itong huling beses na sasabihin ko, mariin kong tinig, bawat salita ay parang talim na humahati sa makapal na hangin. Mga magulang mo, mga anak ang may pangunahing pananagutan. Ako, bilang manugang, tungkulin kong magpakita ng respeto, pero hindi ibig sabihin na isusuko ko ang aking karera, kinabukasan, at buong buhay para lang maging alila ng pamilyang ito. Huwag ninyo akong pilitin sa isang bagay na wala sa katuwiran. Natigilan ang mukha ng asawa ko, para bang noon lang niya nakita na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang dati niyang asawang mahinahon at matiisin. Bubuka pa lang sana ang bibig niya, pero agad ko siyang pinutol. Kung gusto mo pa ring manatiling asawa ko, dapat nasa panig ka ng asawa mo. Hindi ako nagpakasal para maging katulong na walang sahod at walang dangal. Nagpakasal ako dahil akala ko, sabay nating bubuin ang isang pamilyang patas at marunong rumespeto. Pero kung yan lang hindi mo kayang gawin, pasensya na, handa akong makipaghiwalay. Parang kulog ang bumagsak na mga salita ko. Natigil ang iyak ng biyenan kong babae, napatanga ang hipag ko, at nakayuko naman ang bayaw. Tanging ang asawa ko lang ang nanahimik, litong-lito ang mga mata. Ako, nautal siya, ngunit wala nang sumunod na salita. Umiti akong mapait, tumayo. Gusto ninyong dalhin ang mga magulang dito? Hindi pwede. Gusto ninyong tumigil ako sa trabaho para mag-alaga? Kalimutan na. Kung talagang nagmamalasakit kayo sa mga magulang ninyo, mag-hire tayo ng propesyonal. Hati-hati tayo sa gastos, huwag ninyong ipasan lahat sa akin. Pagkasabi ko nyon, tumalikod ako at naglakad papasok sa kwarto. Iniwan silang nagbubulungan at naguguluhan. Pagsara ng pinto, pakiramdam ko ay napakagaan ng dibdib ko. Kinagabihan, kumatok ang asawa ko sa pintuan. Nauutal niyang sabi, Don, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan na ikaw lang ang lumaban mag-isa. Nangangako ako na kakausapin ko si mama at si kapatid, at tutulungan kitang kumuha ng tagapag-alaga para kay papa. Nanahimik lang ako, ngunit ramdam kong nag-uumapaw ang luha sa mata ko. Huli man ang paghingi niya ng tawad, mas mabuti na kaysa wala. Kinabukasan, muling nagkaroon ng pagpupulong ng pamilya. Ngunit ngayong pagkakataon, wala nang pamimilit laban sa akin. Tumayo ang asawa ko at malinaw na sinabi. Kailangan ni Papa ng propesyonal na tagapag-alaga. Hati-hati tayo sa gastos, walang pwedeng umilag. Nagtangka pang tumutol ang hipag ko, pero nang makita ang asawa kong matatag at ako'y tahimik lang, hindi na siya umimik. Ang biyenan kong babae na mainatigilan, saka lamang napabuntong hininga at tumango. Sa huli, napilitan silang magbahagi ng pananagutan. Napanatili ko ang trabaho ko, naingatan ko ang dignidad ko, at higit sa lahat, hindi nila ako nagawang gawing alipin. Alam kong hindi pa dito nagtatapos ang laban sa loob ng pamilyang ito. Ngunit mula ngayon, malinaw na sa kanila, hindi na ako ang dating manugang na mahina at madaling apihin. At natutunan ko ring isang bagay, ang kaligayahan sa pag-aasawa ay hindi lang nakasalalay sa pagmamahal, kundi sa kakayahang ipaglaban at ipagtanggol ang sarili.